Kung nagpi-pitch ka tungkol sa sarili mo, sa offer mo o sa process mo pero yung slides mo parang class project pa rin, kailangan natin yan ayusin. Hey guys, ako si Ashley at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng clean, client-ready presentation na talaga namang makakatulong para makakuha ng mga yes mula sa clients mo. I'm going to share with you ang mga paborito kong tools na ginagamit ko araw-araw para madali nyo magamit at makatulong sa pag-attract ng ideal clients nyo. So tara, simulan na natin. Importante bang presentations? Oo, sobra. Ang magandang presentation, hindi lang tungkol sa pagiging corporate ang dating, kundi yung madaling maintindihan kung paano makakatulong. When done right, presentations become a visual conversation. Nakakatulong talaga to para makita nila kung sino ka, anong ginagawa mo, bakit effective yan, at paano sila makaka-move forward. Hindi kailangan ng fancy, basta klaro lang. Una, kailangan may malinaw kang goal bago pa man mabuksan yung Canva. Tanungin mo ang sarili mo, what do I want this person to do after seeing this? Sales pitch ba to, a service explainer, o lead magnet walkthrough? Knowing your goal is going to shape your slides and messaging. Itong simple na structure na pwede mong sundan para maintindihan mo talaga kung anong ilalagay sa bawat part at bakit ito mahalaga. Una, intro slide. Gusto natin simple lang. Pangalan mo, title, at isang linya kung sino ang tinutulungan mo at anong resulta ang ibibigay mo. Halimbawa, tumutulong ka sa small businesses gumawa ng websites na nagko-convert. Number 2 is about you. Dito, ipapakita kung bakit dapat kang pagkatiwalaan, hindi buong buhay mo, pero lagyan natin ng bullet points tungkol sa dami ng experience mo, mga past clients o industry na napagtrabahuhan mo, at isang personal reason kung bakit mahal mo yung ginagawa mo. Siguro, mga 1 hanggang 2 linya yan. Ayaw natin ng buong kwento, pero dapat may mga bagay na magpapakita ng tiwala and passion mo. Number 3 is your offer and what you do. Dito mo ililista lahat ng malinaw, mga serbisyo o packages mo. Pwede mo ring sabihin, nag-offer ako ng done for you insert service para sa insert type of client. Para makita nila yung insert result, pwede isang slide bawat offer o lahat ng services, isang slide kung mabilis lang yung overview. Number 4 is your process. Dito mo ipapakita kung paano mo talaga naihahatid yung resulta. Hatiin mo yung step para makita ng client mo yung buong journey. Halimbawa sa step 1, discovery call. Step 2, strategy and kickoff. Step 3, execution. Step 4, feedback and revisions. Step 5, final delivery. Gawin mong simple at kaya gawin. Next naman ay testimonials o client wins. Pwede kang maglagay ng screenshots, isang linya lang ng feedback o mga results. Halimbawa, tumaas ang conversions ng 45% sa loob ng 3 linggo o booked out yung coaching biz niya sa loob ng 30 days. Gawin mong sobrang clear at ipakita yung transformation. Number 6 is pricing and package overview. Hindi mo kailangan ipakita yung exact na price pero ipakita yung structure. Example, may starter package ka, siguro 2 pages plus email support at premium package na may full branding, website, and 30-day support. Gawin mong sobrang clear para maintindihan ng client. Number 7 is call to action. So, ano ang next step? Pwede mong sabihin na mag-book ka ng call para makapagsimula na. Maglagay ng clickable button o QR code kung ipapadala mo siya digitally. Optional din maglagdag ng slides para sa mga frequently asked questions sa timeline ng onboarding steps para mas malinaw pa ang flow sa client. Okay, alam kong medyo madami yan, pero maganda dito, hindi mo kailangan magsimula sa blank screen. Gamitin natin si ChatGPT para matulungan ka malaman kung ano ang mismo ang isusulat. Kaya gumawa ko ng custom prompt na pwede mong kopyahin at i-paste lang, ilagay mo lang yung kung anong ginagawa mo, yung niche mo, at yung problem na sinusolve mo. Okay, kung wala kang ChatGPT, pwede kang magsimula sa free version. Ginagamit ko to araw-araw, sobrang powerful talaga. Ako personally, nag-upgrade ako, pero okay na rin magsimula sa free plan. So, ito yung prompt. I'm a blank, insert what you do, who helps, insert your niche, with, insert problem you solve. I'm creating a client presentation to walk through my services, how I work, and why I'm the right fit. Can you outline what to put on each slide to help me write the actual copy in a friendly, clear tone? Ang gagawin din natin ngayon ay dadaanan natin ng step by step yung mga steps tulad ng nabanggit ko kanina. Step 1, we've got the intro slide. Step 2, about you. Step 3, your offer and what you do. Step 4, your process. Step 5, testimonials or client wins. Step 6, pricing and package overview. Step 7, call to action. Pwede mo rin i-paste lahat ng sinabi ko dito tapos sabihin mo, ask me specific questions para makuha mo lahat ng details na kailangan mo. Tapos magtatanong siya sa'yo para ma-fill up mo yung mga details tulad ng sino ang tinutulungan mo, anong ginagawa mo, anong results na binibigay mo at iba pa. Ang gusto mong gawin ay maglaan ng oras para sagutin ng maayos lahat ng tanong kasi ayaw mong generic lang yung sagot ni ChatGPT. Gusto mo talaga na align nito sa kung sino ka at paano tumutulong sa mga tao. Sobrang galing. Pagkatapos mong sagutin lahat ng questions, ibibigay ng ChatGPT lahat ng kailangan mo. Siyempre, adjust mo pa rin para swak sa style mo at gusto mong iparating. Okay, sabihin nating branding designer ka na tumutulong sa mga coaches. Ngayon, ang next step natin ay pumunta sa Canva. Kung hindi mo pa na-check ang Canva, sobrang recommended ko talaga yan. Ginagamit ko to araw-araw. Meron silang free version, pero ako personally, pro version ang gamit ko. Sobrang dami ng premium templates na pwede mong gamitin. Tapos may
1 terabyte ka pang cloud storage. Oo, madalas ko talagang gamitin. Kaya kailangan ko yung malaking storage. Pwede nating isearch lang yung pitch deck sa Canva. They have so many templates. Pwede kang magsimula sa blanco kung gusto mo. Pero hindi ako masyadong creative kaya mas gusto ko yung ready-made templates. Gusto ko magsimula sa mga templates na nandito na. At syempre, kung gusto mo yung template at gusto mo lang palitan yung colors, pwede mo namang gawin yan lahat ng madali lang. Ngayon na may outline ka na, kailangan mo lang i-copy and i-paste lahat. Syempre, siguraduhin ayos ang message ha. Ilagay mo rin yung contact info mo tulad ng website mo o kung ano man. Sunod, yung about me. Kung bakit ka nagtatrabaho. So, why do coaches work with me? Pwede ka rin maglagay ng picture mo, i-upload mo lang, bam, tapos na. Pwede mo rin ilagay yung date kung gusto mo o hindi rin, pwede namang iwan. Tapos, okay. Next naman yung tungkol sa ginagawa ko. Pwede mong gamitin ito kung gusto mo. Pwedeng simple lang o medyo detailed. Magdagdag ka rin ng pictures mo, gets mo na yan. Kopyahin mo lang lahat para maging super clean ang presentation mo. Kung hindi ka masyadong familiar sa Canva, gusto mo lang ipakita, nandito yung brand colors ko. Kailangan mo nga lang ng upgraded version para magamit yan, pero pag meron ka na, sobrang dali lang palitan yung colors para swak sa brand mo. Dali lang mag-add ng logo dito. Pwede mo ring palitan yung font. Kung gusto mo mag-upload ng pictures, kaya mo rin gawin yan. Pwede kang maglagay ng ganito o kaya yung generic lang. Ang dami nilang photos na pwede mong gamitin, pati na rin yung graphics. Ang dali lang gamitin, kaya sobrang gusto ko talaga to. Siyempre, siguraduhin ko lang na swak siya sa brand mo at sa vibe na gusto mong iparating. Okay, mga simpleng tips lang. Stick to 1 to 2 fonts and 2 to 3 colors. Pwede kang gumamit ng mockups o totoong images, hindi lang icons. Minsan kasi medyo cheesy ang dating ng icons, pero yun lang naman yung gusto ko personally. At siguraduhin na bawat side sobrang clear. And kapag tinitignan, isang idea lang ang bawat slide. Huwag punuin na maraming paragraphs. Ngayon, kailangan mo na tong send o kaya i-present ng live kung ano man yun. Pero hindi mo kailangan i-attach bilang PDF. Pwede kang gumamit ng view-only Canva link. Gawin mo lang to. I-click ang share tapos piliin ng anyone with link. Siguraduhin mo naka-view siya. Tapos, kopyahin mo yung link at i-share mo na. Isa sa mga paborito kong gamitin ay yung Loom. Kung hindi ka pa familiar sa Loom, pwede ka mag-screen record tapos sinisave niya sa cloud. Kaya may link na pwede mo agad i-send. Sabihin nating may lead na dumating at gusto mong ipakita sa kanila agad yung walkthrough ng process mo para makita nila na swak kayo mag-work together. Madali mo lang mare-record lahat ng sabay-sabay tapos maipapadala mo na to sa maraming leads o clients para makita nila talaga ang buong process mo kung paano ka makakatulong sa kanila. Kaya sobrang powerful talaga nito. Isa pang tool na gusto kong banggitin na yung Notion. Ginagamit ko ang Notion para sa lahat, planning ko, pagmamap out ng program, lahat-lahat. Kapag ginagamit mo to, ang gagawin mo ay pumunta sa Notion, nandito lahat ng program planning, gumagawa lang ako ng bagong page tapos kinaka-copy-paste ko lahat ng nandoon para ma-edit ko ng madali. Mas gusto ko talaga ito kaysa sa Google Docs. Sa tingin ko, mas organized siya, may personal dashboard pa ako dito, at nandun lahat ng kailangan mo. Kaya sobrang simple at madaling gamitin. I could go in depth all the time on this, but I've got my daily to-do items. Pati yung malalaking projects na pinagtatrabahuhan ko, kaya sobrang powerful talaga para manatiling super organized. Kaya kung gusto mong i-check yung ChatGPT, Loom o Notion, ilagay ko lahat ng links nila sa description sa baba para sa'yo. Tapos na tayo dito sa video na to, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments o questions sa baba. Ang channel na to ay para tulungan kang buuin ang dream business mo gamit ang mga smart tools, digital products, and step-by-step guides. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.